Sa digmaang Israel kontra Hamas, kita ng buong mundo kung gaano katindi ang mga bombang tumatama sa Gaza. Karamihan sa mga ito ay mga bomba na nagmumula sa eroplanong pandigma ng Israel. Kitang-kita sa mismong syudad ang matinding epekto at bagsik ng mga armas na ito. Ngunit dahil sa ilalim ng mga naglalakihang tunnel nagkukubli ang Hamas, hanggang sa kasalukuyan marami pa rin sa kanila ang nakakasurvive sa mabagsik na bomba na pinapaulan ng mga eroplanong pandigma ng Israel. Ngayon mga kapatid, maliban sa pangkaraniwang bombang pinang-atake ng Israel, mayroon pa silang isang armas na mas malupit puminsala na pinangangambahang gagamitin sa nagaganap na digmaan, ang Jericho missile. Gaano ba katindi ang missile na ito kung gagamitin ito laban sa Hamas? Paano ba nito pupuksain ang mga kalaban at bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito ginagamit? Ang Jericho missile ay isang uri ng ballistic missile na binuo ng Israel mula noong 1960s. Ang codename nitong Jericho ay kinuha sa isang biblical na lungsod ng Jericho na matatagpuan sa West Bank. Taong 1963, unang dinevelop ng mismong Israel at ng French Aerospace Company na Dassault ang solid fuel model na Jericho 1. Ngunit pagsapit ng 1969, nag-withdraw sa programa ang Dassault kung kaya't ang mismong Israel na lamang ang nagpatuloy sa naturang development. At noong 1973, during the Yom Kippur War, nakumpleto ito ng Israel at handa na itong gamitin. Base sa International Institute for Strategic Studies o IISS, ang Jericho 1 model ay tumitimbang ng 6.5 na tonelada o 6,500 kilograms. Ang kanyang haba ay umaabot ng 13.4 meters at mayroong 0.8 meter na diameter. Mayroon itong range na 500 kilometers. Nakakapagdala ito ng 1,500 kilograms ng high explosive na payload o nuclear warhead ng hanggang sa 1 megaton. Sa kalagitnaan ng 1970s hanggang 1980s, nag-develop ulit ang Israel ng isa pang missile, ngunit sa pagkakataong ito mayroon na itong mas malayong saklaw. Tinawag nila itong Jericho 2 na kung saan mas malaki at mas mahaba ito sa naunang Jericho 1 model. Ang Jericho 2 ay isang medium-range solid fuel ballistic missile na may 15 meters na haba at mas mahaba ng mahigit 1 metro sa Jericho 1. Ang kanya namang diameter ay mas malaki rin dahil umaabot ito ng 1.35 meters. Ngunit ang kanilang payload ay walang pinagkaiba. Kayang maglakbay ng Jericho 2 between 1,500 at 3,500 kilometers. Ang Jericho 2 ay maaring ilunsad mula sa isang silo, railroad flat truck o TEL vehicle. Ang mobility nito ay nagbibigay sa missile ng kakayahang maitago, ilipat ng mabilis o panatilihin sa isang hardened silo na nagpapataas ng resilience laban sa tinatawag na preemptive attack. Ayon sa mga report, sa kasalukuyan aabot sa 70 Jericho 2 missile ang nakabase sa mga kuweba malapit sa Sakaria, sa timog kanluran ng Tel Aviv. Mga taong 1990, iniretiro ng Israel ang kanilang Jericho 1 kung saan nag-develop naman sila ng isa pang missile na mayroong intermediate range. Ang missile na ito ay kanilang tinawag na Jericho 3 at sinasabing matagumpay na dumaan sa mga pagsubok noong 2008 at pumasok sa serbisyo ng IDF noong 2011. Simula nang nag-withdraw ang French Aerospace Company na Dassault sa pag-develop ng missile program na ito, ang Israel na mismo ang tumapos simula sa Jericho 1 hanggang sa Jericho 3. Ang Jericho 3 ay mas nag-improve kung ikukumpara sa nakaraang dalawang modelo. Dahil dito, ito ang naging kauna-unahang Israeli Intercontinental Ballistic Missile o ICBM. Ang Jericho 1 ay isa lamang short-range ballistic missile at ang Jericho 2 ay isa namang medium-range ballistic missile, samantalang ang Jericho 3 ay isa ng Intercontinental Ballistic Missile. Ang Jericho 3 ay mayroong 15.5 meters na haba, 1.56 meters na diameter at tinatayang may timbang na 30,000 kilos. Ang range ng ICBM na ito ay napakalayo. Katunayan, sumasaklaw ito sa kabuuan ng Middle East, Europe, Africa, Asia at karamihan sa North America, South America at North Oceania. Dahil dito, nagkaroon ng kakayahan ng IDF na maglunsad ng nuclear warhead sa halos anumang lokasyon sa mundo. Dagdag pa sa report, kapag inilunsad ng IDF ang Jericho 3 sa malapitang target gaya ng sa Gaza, nagiging immune ito sa kahit anong umiiral na missile defense system. Ang warhead ng Jericho 3 ay tinatayang may timbang na 1,000 kg. Sa kabila ng pagiging lihim ng IDF Missile Command sa mga warhead ng missile, pinaniniwala ang umiiral sa missile na ito ang mga conventional warhead, biological, chemical at nuclear warhead. Ayon naman sa iba pang mga source, ang puwersa ng nuclear warhead ng Jericho 3 ay nasa humigit kumulang 20 kiloton na kaya umanong magdulot ng malaking pinsala sa isang syudad at sapat na para sa layunin ng isang nuclear deterrent. Ang Jericho 3 ay kilalang inilulunsad sa silo base, ngunit may mga report na mayroon din itong road mobile na version. Ang mga land-based silos umano nito ay sinasabing hindi maapektuhan sa isang nuclear attack. Bagamat pumasok ang missile na ito sa serbisyo ng IDF noong 2008,
Hindi naman ito idiniklarang operational hanggang 2011. Ang unang test launch ng Jericho 3 ay pinaniniwala ang naganap noong January 2008. Ilang karagdagang test pa ang naiulat kabilang ang isa pang test noong July 2013. Noong 2011, sinubukang itest ng Israel ang isang upgraded version nito. Ngunit isinikreto nila ang mga impormasyon. Wala ring nakakaalam maliban sa Israel sa eksaktong bilang at halaga ng Jericho 3. Ngayon mga kapatid, kung ang missile na ito ang gagamitin ng Israel laban sa Hamas, walang duda ito na ang tatapos sa kanilang maliligayang araw. Pwede itong gamitin kahit hindi nuclear ang gagamiting warhead, pero ang malaking problema sa tindi at lawak ng pinsalang dulot nito, baka wala nang matira pang buhay sa buong Gaza Strip. Hindi fit ang Jericho missile na gamitin ng Israel laban sa Hamas, lalo pat sa kabila ng pagpapalikas sa mga sibilyan. Ang dami pa ring nananatili sa lugar, kung kaya't isang uri na armas na mayroong precision strike ang ginagamit ng IDF upang ma-minimize ang collateral damage. Sa lakas ng puwersa at tinding puminsala ng Jericho 3, kayang-kayang wasakin ang missile na ito kahit pa ang mga tunnel na pinagkukutaan ng Hamas. Kapag tumama ito sa lupa, sa laki ng missile na ito, nakakapaglikha ito ng isang malaking hukay kung saan kasamang masisira ang mga tunnel na pinagtataguan ng kalaban. Katakot-takot na bolang apoy din ang malilikha ng missile kapag tuluyan na itong sumabog. Kaya rin itong pumaslang ng kahit anong nilalang mula sa ilang kilometro kung saan ito eksaktong tumama. Ayon sa mga eksperto, ang epekto ng isang ballistic missile katulad ng sa Jericho 3 ng Israel kapag tumama sa Gaza ay maaring maging napakalupit at mapanira. Depende pa yan kung anong uri ng warhead ang gagamitin. Magdudulot ito ng malawakang pagsira o pagkapulbos sa mga infrastruktura tulad ng mga gusali, kalsada, tulay at iba pang istruktura. Kapag ginamit ng Israel ang missile na ito, ang pag-atake ay maaring magdulot ng malalang pinsala sa tao at maaring magresulta sa napakaraming casualties agad-agad matapos ang pagsabog. Maaari ring magdulot ng radiation ng pagsabog, lalo na kung nuclear warhead ang gagamitin dito. Ang radiation ay maaring magkaroon ng masamang epekto sa kalusugan ng mga tao sa lugar na tinamaan. Ang malawakang pagkasira sa infrastruktura dahil sa pagsabog ng missile ay maaring magdulot ng malubhang pinsala sa ekonomiya ng isang lugar. Magdudulot din ito ng takot at kaguluhan sa komunidad at maaring magresulta sa pagkakaroon ng instability sa political at social na aspeto. Mahalaga pa rin kapatid ang pagtutok sa pangkapayapaan at diplomatikong solusyon upang maiwasan ang ganitong uri ng krisis at pag-atake. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out! Thank you.